Happy New Year everyone! Ito nga po yung kwarto ng aking anak. Actually, siguro after a month, ngayon lang ulit ako nakapasok dito sa kwarto ng anak ko dahil nga sa mag-New Year, gusto kong makapaglinis or makapag general cleaning. So, it reflects kung ano talaga yung anak ko. Mostly, nagpo-post ako na I'm so proud of her. So, talagang proud na proud ako sa anak ko. Pero ano ba yung totoong buhay ng anak ko sa likod noon? No, nung pagiging proud ko, being siya ay nag-graduate as highest honor, tapos ngayon nga president's lister siya. So kahit nga nakabakasyon, ayan, so ito yung kwarto niya. Talagang minsan natouch ako kasi ang dami niya na palang empty bottle of water kasi kailangan niya to. Ayan, wala na siyang mga laman, so siguro mamaya i-refill niya na yan. Tapos nandyan yung kanyang laptop. Ayan, nilagay niya lang to dito. Actually, regalo to ni Kuya Sam last year. So, dito niya pinapatong to na nagsiserve din as study table niya. So, nilagyan ko siya dito ng upuan. Kasi nga, may treatment kasi si ate. So, kailangan talaga, may kinokorek sa kanyang backbones at saka syempre yung kanyang panga. So, ito, nilagyan ko siya ng upuan, tapos tamang-tama naman ito yung regalo ni Kuya Sam. So, sakto lang naman. So, makikita nyo po, ayan yung kanyang calculator, ang kanyang cellphone. Mostly si ate, hindi siya active sa social media kasi wala talaga siyang ginagawa kundi mag-aral. At saka, syempre, ayan, may chocolate siya dito. Actually, ito pasalubong sa kanya to ng kanyang mga lola. Ayan, sila Tita Imay, Tita Tess, and Tita Au, galing Canada and America. So, siya, pag nagugutom siya, ayan, talagang yan ang kanyang stress reliever. Tapos, ayan, makikita nyo, nandyan yung kanyang earphone, tapos may ballpen, tapos ito actually mga parang papel niya yan. So, dito din, ayan, meron siyang vitamins. Ayan, talagang lagi ko sa kanya sinasabi na required kasi sa kanya to na mag-take siya ng ganitong vitamins, and then vitamin C. Yung vitamin C nasa baba. So, required siya niyan para syempre makatulong sa kanyang treatment. At saka syempre, ayan, madalas sumakit yung ulo niya. So, meron siya nito. Ito pinabili niya sa akin to. So, ayan, siguro bibilhan ko na lang ulit siya niyan kasi paubos na. Syempre, mga libro, ayan, mga libro na mga bago niyang binili. Syempre, may lotion din siya, ayan. Ito naman, pang hot compress niya. So, ayan, minsan kasi sumasakit yung likod niya. So, meron kami nito. Meron pa nito sa baba. Syempre, kahit pa paano, meron din siya mga collection, ito mga kanyang binili. Pero, inaalaw ko na sa kanya yan kasi stress reliever niya na yan, no? Mahirap yung aral ng aral. So, ito yung kanyang buhay, hindi simple, no, yung kanyang buhay bilang isang estudyante. Talagang tutok na tutok ang anak ko sa kanyang pag-aaral. So, ito, ikakabit ko ito, kaso lang, wala pala siyang tali. Doon ko ilalagay ko dyan. So, mamaya-maya, lalagyan ko to ng tali para maikabit ko. Syempre, ayan, yung kanyang bag. Ayan. So, talagang kahit bakasyon, yung anak ko ay todo aral talaga. Ito naman, yung kanyang ibang mga bag, pag gumagamit siya ng small bag or ano. Tapos ito, ayan, regalo ulit sa kanya to ni Kuya Sam ngayong December. So, napakabait ni Kuya Sam. Talagang very generous siya sa pagbibigay sa kanyang mga ate. Ayan, katas ng pagbabarbecue ni Kuya Sam. So, ayan, napakabait, no? So, proud na proud ako sa mga anak ko. Ito nga lang din talaga yung kanilang buhay sa araw-araw. Hindi madali, pero talagang kinakaya. Nag-aaral ng mabuti para syempre manatili pa rin na CHED scholar. Saka syempre, ayan yung ibang mga stuffed toys nila. Ito, mga drawing to ni Thea, ayan. Pag nandito si Thea sa kwarto niya, ang dami ni Thea ang ginagawa. So, ginagawa niyang blackboard itong cabinet ni ate. Hindi ko nabubuksan kasi sabi nga ni ate, Mami, medyo magulo daw yung kanyang cabinet. Sabi ko, hindi lang talaga anak medyo magulo, kundi talagang magulo. Pero okay lang yan kasi talagang bihira na rin ako makapag-ayos ng kanyang mga damitan dahil sa ako'y nagtitinda. So, kahit papano, ayan, nakalagay pa rin. Medyo organized si ate compared kay Kuya Sam. Siyempre, ayan po. Hello!
Happy New Year everyone! At ito naman po, isi-share ko sa inyo ang kwarto ni Kuya Sam. Ayan po yung kanyang portrait. Ayan yung kanyang buhay. So, nakikita po talaga medyo magulo yung kanyang mga gamit. Ayan po. So, ayan, picture. At saka, syempre, nandito po yung kanyang mga trophy. No? Ang kanyang mga medals. At saka, syempre, andyan din yung laptop. Ayan po, ito yung mga nagiging MVP siya, nagiging champion. Ayan po, so andito din po nakalagay po yung kanyang pang-exercise. Ayan, yung kwarto ni Kuya Sam, bali tinanggal ko na talaga yung frame ng kanyang kama dahil pag nag-exercise siya, nilalatag niya yung kanyang parang mat. So, dito siya mag-exercise pag hindi siya makapunta ng gym. At saka syempre dahil sa medyo kaliitan nga yung kanyang kwarto, ayan po, meron siyang napakahabang extension wire at saka syempre ang kanyang air cooler dahil sa sobrang init dito sa kanyang kwarto, lalo na pag summer. At saka syempre, ayan po yung kanyang upuan. Nilalagay niya lang to din sa table pag nag-aaral na siya, pero pag yan natutulog siya, ilalagay niya po dito. So, saka syempre, ayan po katulad ni ate, ang dami-dami na rin niya empty bottle of water. So, yan po talaga yung kagandahan sa mga anak ko. Talagang si Kuya hindi siya nagsosoft drinks. Talagang puro tubig lang talaga ang kanyang iniinom. At saka minsan, syempre, Gatorade. Ayan po ang kanyang buhay. Isang varsity player. Hindi po madali, no? Talagang kailangan i-maintain niya syempre yung kanyang katawan at saka syempre yung kanyang health. At saka syempre dapat din huwag niyang pababayaan ang kanyang pag-aaral.